Hello mga ka-Car Talks! Welcome ulit sa ating bagong video. Ang ating featured car sa ating car review episode ngayon ay ang 2019 Hyundai Reyna 1.4 GL Automatic Transmission. Ito na kaya ang bagay na first car mo? Alamin natin. Let's roll! Ang 2019 model ng Hyundai Reyna mga ka-Car Talks ay may dalawang variant lang, yung 1.4 GL. Ang pinagkaiba lang ng dalawang variant ay isa 5-speed na manual transmission at yung isa naman ay 4-speed na automatic transmission. Ang engine nila pareho ay 1.4 liters na kayang mag-produce ng 94 horsepower at 132 Newton meter of torque. Same lang siya ng engine ng Hyundai Accent, pero yung Hyundai Accent mga ka-Car Talks, mas mataas ng konti yung horsepower nun, mas maganda yung tuning nun. At itong Hyundai Reyna mga ka-Car Talks ay ano na rin siya, electronic power steering, o yung tinatawag nilang EPS na. So instead na yung traditional na hydraulic ang nagpapagaan ng steering niya, dito electronics na yung nagpapagaan ng steering wheel nito. At para naman sa safety nitong Hyundai Reyna, meron itong dual airbags at 3 seatbelts sa likod. So overall, 5 yung seatbelts nito. At meron din itong ABS, yung anti-lock braking system. At yung kanyang door locks ay speed sensing na rin. So ibig sabihin kapag umandar ka ng around 20 kilometers per hour, automatic naglalak yung kanyang mga pinto. So ngayon, tingnan natin naman yung ano ba yung makikita natin sa labas nitong Hyundai Reyna mga ka-Car Talks. Sa harap nitong Hyundai Reyna mga ka-Car Talks, makikita natin yung kanyang typical na design lang. Pero don't get me wrong, maganda yung pagkakadesign ng harapan ng Hyundai Reyna. Yung headlights niya, medyo hawig ng konti sa Mitsubishi Mirage, mas pinahaba lang ng konti ito. Pero isa sa mga nagpapapogi talaga rito sa Hyundai Reyna mga ka-Car Talks, yung kanyang grille. Kung mapapansin nyo, properly integrated siya sa kanyang bumpers at saka sa kanyang headlight. Maganda yung shape, futuristic, kagaya ng hitsura ng ibang mga Hyundai cars din, yung pagkakadesign ng kanyang grills. Yung headlight ng Hyundai Reyna, kagaya ng ibang mga kotse rin, halogen type pa rin ito. Wala nga lang siyang fog lamps out of the box, casing lang siya, meron. Pero pwede mo itong palagyan sa mismong Hyundai shops o kaya naman sa mga suki nating third party na car accessory shop, may nabibili na fog lamps nito. Sa gilid naman tayo ng Hyundai Reyna mga ka-Car Talks. Wala namang something special dito sa gilid ng Hyundai Reyna. Kagaya din ng mga typical, normal na sedan. Itong review unit natin, naglagay na siya ng mga upgrade sa door handles. Pero yung stock na door handles ng Hyundai Reyna ay same ng body color niya. Ang gulong ng Hyundai Reyna ay 14-inch na steel rims pa rin, na may hubcap lang na copper. Na paired naman ito sa 175/70 na gulong. Kaya yung gulong niya medyo manipis pero sapat lang. Sapat na sapat para sa laki niya. Ang kanyang brakes ay disc brakes sa harap at drum brakes naman sa likod. Dito naman tayo ngayon sa likod, na kung saan makikita natin yung interesting design ng Hyundai Reyna. Yung kanyang taillights ay single housing lang, kasama na doon yung signal lights at reverse lights. So magkakasama na sila. Pero take note mga ka-Car Talks, ang reverse light ng Reyna ay isa lang. Yung nasa right taillight lang niya. Yung nasa left niya, baka mapagkamalan nating taillight ito, pero hindi. Ito ay rear fog lights. Kaya huwag kayong magtataka na kapag umatras itong Hyundai Reyna, ay makikita nyo isang ilaw lang yung nasa kanan. Yung kanyang plate number ay nasa baba
wala doon sa trunk, di kagaya na makikita natin sa ibang sedan sa ngayon. Kaya medyo plain na plain yung pagitan ng dalawang taillights niya. Sa iba okay to kasi minimalist. Sa iba naman baka isipin nila parang sobrang plain ng design na to. Makikita naman natin sa gitna ng kanyang trunk yung logo ng Hyundai, tapos yung kanyang Reyna badging sa gilid sa bandang right side. Diba maganda rin yung design niya sa likod? So ngayon tingnan naman natin yung loob niya, mga ka-Cartox. Sa bandang harapan ng Reyna, mga ka-Cartox, bubungad sa iyo yung kanyang plastic black na dashboard at sidings. Pero hindi ito basta-bastang plastic, mga ka-Cartox, makintab ito. Meron din itong konting gray accent na nakarap sa kanyang mga aircon louvers. Kaya nagbibigay ng variation sa kanyang design. Yung kanyang panel gauge ay may dalawang malaking bilog. Isa sa speedometer at isa sa tachometer niya. Tapos sa gitna ng dalawang gauges na to, meron siyang 2.8 na info display niya. Makikita mo doon yung fuel consumption, yung fuel gauge niya nandun na rin, at saka yung temperature gauge niya. Sa bandang gitna ng kanyang dashboards, makikita natin yung kanyang radio. Hindi ito infotainment system, mga ka-Cartox. Typical na radio na may kakaibang screen o may kakaibang shape at may analog screen. Pero wag na wag niyong mamaliitin yan, mga ka-Cartox. May Bluetooth connectivity yan. Advanced na rin, mga ka-Cartox. Tapos makikita rin natin kung yuyuko tayo ng konti sa bandang gilid ng steering wheel. Merong dalawang switch. Yung isa dyan ay pang-adjust ng kanyang power side mirrors. At yung isa dyan, yung magandang feature nitong Hyundai Reyna, na-adjust mo yung headlight beam. So kung gusto mo medyo mataas ng konti yung headlights mo, o kaya naman gusto mo medyo mababa para malinaw, na-adjust yun. O diba ang cool? Hindi yan kagaya ng sa ibang mga sasakyan sa ngayon. Tapos dito tayo ulit sa kanyang aircon system, Yung kanyang aircon system, manual knobs, tipihit, hindi siya climate control. At ito yung isa sa mga kakaiba na design ng Hyundai Reyna, mga ka-Cartox. Instead na sa kagaya ng mga typical na kotse na nasa driver side na pinto yung control ng kanyang power windows, sa Hyundai Reyna nasa gitna. Nasa baba nung aircon control siya, yung kanyang power window switch. Medyo nakakalito sa umpisa, hanapin mo yung sa driver side. Pero masasanay din kayo dito, mga ka-Cartox. Yung kanyang steering wheel ay 3-spoke. Meron itong tilt adjustment, natataas mo o nabababa. Pero hindi ito telescopic. At wala rin itong audio controls. Pero yung kanyang steering wheel ay may airbags na rin. Kaya safe na safe ka dito, mga ka-Cartox. Sa bandang likod naman tayo, mga ka-Cartox. Makikita natin dito yung legroom niya sa likod. Sapat lang ito para sa dalawang medium at isang small built na tao. Pero maganda sa kanya, mga ka-Cartox, design talaga siya para sa 3 tao sa likod. Kasi kung bibilangin mo yung seatbelts niya sa likod, 3. At ito pa yung isa sa pinakamagandang feature ng Hyundai Reyna sa likod, mga ka-Cartox. Lalo na doon sa mga nagpaplanong magbuo ng pamilya o magka-baby. Meron itong ISOFIX mount. Kaya pwede siyang lagyan ng car seat para sa inyong mga baby. Ang trunk capacity naman ng Hyundai Reyna ay 475 liters. Normal yan, normal size yan para sa mga subcompact sedan ngayon sa market. Kaya talagang maganda yung Hyundai Reyna, sa loob at sa labas, mga ka-Cartox. Paano naman kaya siya mag-perform sa city o kaya sa daily driving? Tingnan natin. So ngayon guys, testingin natin yung real world driving performance ng Hyundai Reyna. Paano ba siya mag-perform sa mga ganitong klase ng road condition, especially kapag city driving yung gagawin natin. So tingnan natin, Ngayon, una nyo mapapansin kay Hyundai Reyna, mga ka-Cartox, yung kanyang response sa yung throttle input, okay naman. Kasi given na automatic siya, talagang maganda na rin yung
response niya sa mga input mo. So yun, no? Okay naman, no? Pansin nyo. At yung kanyang shifting, medyo may delay ng konti. Konti lang naman, to the fact na hindi mo na halos maramdaman kung ikaw ay bagong driver. Pero okay siya, no? Wala ka nang i-expect kasi syempre affordable na kotse ito, no? At saka 4-speed automatic yung transmission niya, hindi naman CVT. Kaya maganda. Doon naman sa kanyang suspension, yan, medyo may tagtag lang ng konting-konti lang, no? Okay naman, parang mga bagong sedan. Pero wala ka naman, hindi mo naman na-expect na super smooth na kagaya ng mga SUV dahil sedan naman ito eh. At saka syempre budget friendly na sedan ito, kaya okay na rin para sa price niya yung kanyang suspension. At yung brakes niya, since may ABS ulit, ito okay na okay din. At malakas yung kanyang preno, so, hindi ka bibitinin ito, lalo na kapag kailangan mong pumreno ng bigla. Speed, pag-gain niya ng speed, okay. Steering niya, mga ka-Cartox, ito isa sa mga nagustuhan ko rito. Napakalambot ng steering wheel niya kapag low speed. Yung tipong halos di mo maramdaman na may pinipihit kang manibela sa sobrang lambot. Pero kagandahan sa kanya, kapag mabilis na yung takbo niya, tumitigas din siya. So nagiging stiff siya. Syempre safety purpose, kaya maganda ng mga Cartox yun. At ganoon din yung fuel consumption niya. Since automatic siya, ano bang i-expect natin sa fuel consumption niya? Kung titingnan natin dito sa ating panel gauge, yung naka-display sa kanya na fuel consumption ay 18.2 liters per 100 km. So nasa around ano to, 5 to 6 kilometers per liter, which is expected mo na kasi traffic eh, yung mga traffic na ngayon yung lugar natin, ano, mga Cartox. Kaya okay na rin yung kanyang fuel consumption na ganyan. At given na automatic transmission ito. Tapos yan, no, sa bumps, okay siya mag-absorb ng mga bumps sa kalsada. Pero alam nyo mga Cartox, na-appreciate ko talaga yung automatic transmission. Kanina medyo naipit kami sa traffic eh. Na-appreciate ko yung automatic transmission, napakaginhawa. Lalo na kung naiipit ka sa traffic tapos paahon. Kaya maganda, no? Kaya kung ikaw ay sawang-sawa na sa city traffic pero kailangan mo pa rin mag-drive around metro, I recommend automatic transmission, mga ka-Cartox. Pero kung okay lang sa'yo, mapagod, yung mangalay yung kaliwang binti mo, kakatapak sa clutch, okay lang din, it's up to you. Pero maganda, no? Maganda itong performance ng Hyundai Reyna. Para sa kanyang presyo, you'll get a lot. Ang isa sa mga nagustuhan ko pa dito sa Hyundai Reyna, mga ka-Cartox, ay di gaya ng mga competitors niya, hindi ito tinipid sa engine displacement ng Hyundai. Kasi kung titingnan nyo, yung Suzuki Dzire at saka yung Mitsubishi Mirage, parehong 1.2 liters lang. Pero itong Hyundai Reyna, 1.4 liters. Kaya mapapansin natin, hindi siya underpowered para sa kanyang body. Kahit magsakay ka ng 5 tao, tapos lagyan mo ng laman yung compartment niya, aandar at aandar pa rin to. Hindi ka bibitinin nitong Hyundai Reyna. Kaya sulit at okay naman yung engine talaga nito. Pati yung sasakyan overall. Kaya magkano naman ito? Tingnan natin. Sa mga nagtatanong, mga ka-Cartox, makikita nyo sa screen yung pricing ng 2020 Hyundai Reyna as of making this video. 4 na yung kanyang variant, ano? Yung pinaka-base model niya nag-start sa 683,000. Ito yung 1.4 GL na 5-speed manual transmission. All the way sa kanyang top-of-the-line model, yung 1.4 GL 4-speed automatic transmission na may audio video navigation o AVN na may Apple CarPlay at Android Auto ay priced at 783,000 pesos. Kaya not bad yung kanyang presyo. Ganda yung kanyang pricing, mga ka-Cartox. Ngayon naman, balikan natin yung ating review unit, yung Hyundai Reyna GL 1.4 automatic transmission 2019 model. Ito na kaya yung first car mo? Well, mga ka-Cartox, kung ikaw ay naghahanap ng entry level na sedan at ayaw mong gumastos ng malaki, ayaw mo dun sa mga mamahalin,
O kaya naman ikaw ay naghahanap ng simpleng pang-service, pang araw-araw para sa small family mo. Pero ayaw mo ng second hand. Gusto mo brand new. O kung ikaw naman ay gusto ng kotse na ikaw yung gusto mong magpaporma nito, magpaganda, maglagay ng mga accessories. Pero maliit yung parking space mo o kaya yung garahe mo. Kung isa ka sa ganyang uri ng mga tao mga ka-Car Talks, masasabi ko sa iyo na para sa iyo yung Hyundai Reyna. Makikita rin natin na talagang marami ka namang makukuha para sa price na babayaran mo sa kotseng ito. Masasabi natin sulit siya. Bakit? Kasi may 1.4 liter engine, may ABS na, electronic power steering na to, all power na, may alarm at iba pa. Maraming features. Kumbaga hindi siya tinipid ng Hyundai. Kaya makatitiyak ka mga ka-Car Talks na talagang sulit na sulit kung ito man yung naisip mong kotse na bilhin. Kaya yun lang mga ka-Car Talks. Hanggang dito na lang muna tayo. Sana nagustuhan nyo yung ating bagong episode ng Car Reviews ngayon. Siyempre, para dun sa mga bago sa channel natin, please like, subscribe, at i-click nyo na rin yung notification bell button para lagi kayong updated sa mga bagong videos natin. Till our next videos mga ka-Car Talks, always remember, ride safe and enjoy!